Paano nga ba nagse-celebrate ang Indian husband ko ng Onam sa Pilipinas? Namaskara, mabuhay! We are an Indian-Filipino couple currently in an LDR setup. For today's video, I will be showing kung paano i-celebrate ng Indian husband ko ang Onam sa Pinas na wala ako. You want to go inside? You don't want to join with us, huh? Join. Then you behave, okay? And I'll be the one to do it. Just watch. Ang Onam pala is a major harvest festival na sineselebrate sa Kerala State, India ng mga Hindu. Commonly, sa Kerala lang to sineselebrate pero may equivalent to sa ibang state sa India. Deepavali sa across other India and Pongal naman ang tawag sa Tamil Nadu. No. What is flower, Mama? Dahil sa dami ng mga god sa India, may iba't ibang festival ang bawat lugar at may sari-sarili din silang tawag kaya makikita nyo kung bakit pag may celebration sa India, hindi lahat ang nagse-celebrate. Ang Onam ay isa sa mga pinaka-importanting cultural at religious na feast for the Malayali, ang tawag sa mga tao sa Kerala. It is usually celebrated in the month of August to September, kaya ang video na ito ay late upload na. Anyway, this festival is filled with diverse and vibrant celebrations. Isa na dito ang tinatawag nila na Onam Sadhya, a traditional feast consisting of a variety of vegetarian dishes served on a banana leaf. It is a significant part of the festival and includes dishes like sambar, payasam, a sweet dessert na paborito ko, and more. They are also doing a grand procession during on the first day of Onam featuring traditional music, dance, and may mga pa-float din sila with flower decorations. And of course, itong pukalam, a decorative floral arrangements na ginagawa sa labas ng bahay or sa sit-in na tinatawag nila at sa public places. Ito yung ginagawa ng mag-ama ko sa video. They are doing a flower arrangement with an intricate pattern. According sa asawa ko, ito'y nilalagay sa harap ng pinto ng bahay to welcome the king named Mahabali. Since 2021, we've been celebrating Onam in a simple way sa Philippines. Bumibili ng different color of flowers ang asawa ko sa palengke a day before the celebration. Tapos, tinatanggal namin ang petals and segregating it by color para mas madali siyang i-arrange at magkaroon ng idea sa decoration. Hahalin tulad ko to sa Rangoli, kung saan they are making a colorful patterns on the floor din using a mix of materials. Pero ang pukalam, it is using a fresh petal of the flowers. Apart from this, nape-prepare din ng asawa ko ng vegetarian foods, kaya after mag-decorate or gumawa ng pukalam, we eat together. Pero this year, dahil wala na ako nung nag-celebrate sila ng Onam, ang ginawa lang ng asawa ko ay maaga siyang pumunta sa flower shop para bumili ng flowers, pero hindi na ganun karami tulad nung dati. After that, in-explain niya sa anak namin kung ano yung gagawin at nagsimula na silang mag-decorate. Nangungulit pa nga to si Eshan at gustong magdala ng laruan at ilagay sa decoration. Nung matapos ang decoration, nagpictorial na lang din sila. Hindi nila tinanggal ang pukalam hanggang kinabukasan. Sa India naman, masayang nag-celebrate ang mga in-laws ko. Usually, nagluluto sila like a fiesta sa atin, tapos bibili ng bagong mga damit, the traditional Kerala attire at ginto. Super colorful na mga bahay every time na nagse-celebrate ng Onam doon sa Kerala. May music at cultural dances pa, kaya isa ito sa mga inaasam namin na sana ang bakasyon namin ay during Onam na sa susunod so we can celebrate it with our Indian family. Sineselebrate ang Onam for 10 days pero kami sa Pilipinas nagse-celebrate kami during the last day ng Onam. Ganito binavalue ng asawa ko ang culture and tradition nila. Since we were together, ini-introduce na niya ito sa akin at ngayon na meron na kaming anak, pinapa-experience niya kay Eshan para ito'y madala din ng anak namin hanggang lumaki siya. He will embrace both the Filipino and Indian cultures and traditions. For me, hindi naman mahirap na may iba't iba kaming paniniwala. The important is we respect each other's belief and support each other's principles in life. Sa mga soon-to-be an Indian-Filipino couple, love has no border. Compromise each other and adjustment are the keys. Hanggang dito na lang ang video na ito. Hope you like it. Thank you for watching. Bye! In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the
rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stars.